What inside of you can feel, Tagalog na lang. Kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung intention mo sa tao, ah, mafe-feel yan ng taong kausap mo, or kaharap mo, or kasama mo. Kung maganda ang intention mo, mafe-feel niya yan. Kung pangit ang intention mo, mafe-feel din niya yan. Dahil yan yung skills natin na although hindi tayo aware, pero yun yung natural skills ng tao. Kaya nating makaramdam kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Especially dun sa taong kunyari malapit, especially sa taong malapit sa'yo. Mas madali kang makaka-relate, mas madali kang makakaintindi sa kanya. Kaso may mga point na hindi natin nagagawa yan. Kasi kung gugustuhin natin, maiintindihan natin, mararamdaman natin sila. Pero bakit nga ba dumadating sa point na minsan parang ang hirap natin silang intindihin, ang hirap natin silang unawain? Naintindihan ko or na-realize ko, maiintindihan mo lang ang isang tao kapag binuksan mo yung isip mo at ang puso mo na pakiramdaman siya. Kung bakit hindi natin sila naiintindihan or nahihirapan tayong unawain sila, kasi hindi tayo nakafocus dun sa sinasabi nila, or hindi tayo nakafocus dun sa kanila mismo. May iba tayong iniisip. Parang sa buhay, imbis na enjoy natin yung moment, yung present time, hindi natin yun nai-enjoy, hindi natin na-feel, hindi natin nararamdaman na blessed tayo, masaya tayo, hindi natin ma-enjoy. Kasi nga ang iniisip natin, yung problema sa buhay, yung pressure, kasunod-sunod, may pressure, mga bills, mga kung ano-anong problema na ifo-focus natin, na imbis na ma-enjoy natin yung buhay, hindi natin magawa. Imbis na maintindihan natin kung bakit anong nangyayari sa buhay natin, hindi natin magawa. Yun ay dahil sa nakapako or nakatuon yung isip natin, nakafocus yung isipan natin sa mga ibang bagay. Doon sa bagay na wala pa, doon sa bagay na hindi pa nangyayari, doon sa bagay na hindi pa natin nakukuha. Kasi doon tayo nagpo-focus eh. Nagpo-focus tayo doon sa mga pangarap natin, sa mga goal natin, sa mga problema natin. Ang resulta, nami-misinterpret natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Nami-misinterpret natin yung tao na kasama natin or yung kausap natin. Yan. Kasi bawat tao may mga kanya-kanyang katangian sila. Or especially do sa taong gusto natin makasama. Sabi nga, may express mo or maipaparamdam mo or maibibigay mo yung isang bagay na nasa loob mo, nasa puso mo, kung ano yung nasa iyo, kung ano yung nasa isip mo. Kasi may mga bagay tayo na gustong ibigay sa tao, iparamdam doon sa tao, na wala sa atin. Kaya mahirap natin yung ibigay sa kanila. Sabi nga, parang yung meron silang sinample dyan, yung lemon. Yung lemon, pag hiniwa mo yan, piniga mo yan, kahit anong piga mong gawin dyan, walang ibang ilalabas yan kundi yung lasa niyang maasim. Kung ano yung natural na nasa loob ng lemon na yun. Ngayon, ganun din sa tao. Kahit anong gawin sa'yo, or kahit anong gusto mong ibigay, or kahit anong gusto mong iparamdam doon sa tao, kung yung bagay na yun ay wala sa loob mo, or wala sa'yo, hindi mo yun ma-express. Mahihirapang intindihin ng taong kausap mo or ng taong kasama mo yung bagay na gusto mong iparamdam sa kanya. Yun yung naunawaan ko. Kaya kapag may mga bagay tayo na gustong ibigay sa mga mahal natin, especially sa mga mahal natin sa buhay, mga kasama natin, mga nakakasalamuha natin, mga nakakausap natin, bago ka magkaroon ng intensyon na ibigay sa kanila yung bagay na gusto mong ibigay sa kanila, ibigay mo muna yun sa sarili mo. Kasi kapag hindi mo na ibigay sa sarili mo yun, wala kang kakayahan na ibigay sa kanila yun. Although magagawa mong ibigay sa kanila yung gusto mong ibigay sa kanila, pero pilit.
Once na pilit mong ibigay or force, ginamitan mo ng force yung isang bagay para ibigay dun sa taong yon, ang magiging resulta niyan disaster. Kasi sabihin na natin na naibigay mo sa kanya yung bagay na wala sa'yo, pero ang mangyayari yan, mawawalan ka naman. Ibig sabihin mararamdaman mo or magiging parang labag sa kalooban mo yung bagay na naibigay mo sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi naibigay mo sa kanya yung bagay na wala sa'yo. Kaya magkakaroon ka ng guilt sa sarili mo, magkakaroon ka ng jealous dun sa taong pinagbigyan mo. Yun yung actually ngayon ko lang naunawaan yan. Iwasan or hanggat maaari, huwag kang magbigay sa isang tao na wala sa'yo or sa mahal mo na wala sa'yo. Kasi once na naibigay mo yung isang bagay na wala sa'yo, binigay mo doon sa taong yun, ang mangyayari nun, magkakaroon ka ng tanim na galit, jealous doon sa tao. Kaya imbis na, although ginagawa natin yun dahil mahal natin sila, mahalaga sila sa atin, pero ang nangyayari, pangit yung nagiging resulta. Kasi maganda yung intention mo, pero dahil sa wala ka nung bagay na yun at pilit mong binigay doon sa taong yun, magkakaroon ng miscommunication, hindi kayo magkakaintindihan. Kasi mag-e-expect ka na wala sa'yo yung bagay na yun, pero pilit mong binigay sa kanya, kaya mag-e-expect ka na bagay, posibleng ibigay niya yung bagay na binigay mo sa kanya, ibalik niya sa'yo. Yung expectation, isa sa mga magiging problema. Kasi mag-e-expect ka na nagbigay ka sa kanya, kailangan ibalik niya yun sa'yo. Dahil wala ka nun eh. Pero maganda or buo or maganda ang intention mo na ibigay yung bagay na yon. Although sabihin na natin nung umpisa na yon, yung time na yon, binigay mo sa kanya yun, wala sa isip mo na kailangan ibalik niya sa iyo yon. Pero dahil sa tao ka lang, hindi naman lang, wag natin ilang ang tao. Napaka-importante ng tao. Pero dahil sa tao ka, nature sa'yo na maramdaman mo na kailangan maibalik sa'yo yung bagay na naibigay mo. Although wala sa isip mo yon, pero yun ang kailangan natin, yun ang kailangan ng puso natin, yun ang kailangan ng spiritual natin. Na once na nakakapagbigay tayo ng bagay na wala sa atin, kailangan maibalik yun. Yun yung give and take. Although mas natural sa atin na magbigay, pero dahil nakapagbigay ka ng wala sa'yo, kailangan magkaroon ka ng bagay na yun. Kaya natutunan ko sa buhay, bago ka magbigay, kailangan meron ka. Kapag nagawa mo yon, kapag nagawa mong magbigay ng nasa'yo, naibigay mo yung bagay na meron ka, hindi ka mag-e-expect or hindi maghihintay yung puso mo na maibalik sa'yo yun. Kasi alam mo sa sarili mo na meron ka na nun, hindi mo na kailangang ibalik nila yung bagay na yun. Kasi nga, nag-share ka, nagbigay ka ng bagay na meron ka. Kaya, hindi na big deal sa'yo kung maibalik man nila yun or hindi. Yun yung attitude or ugali na kailangan mag-adapt ng isang taong givers or ibig sabihin natural sa kanya yung pagbibigay. Magiging maluwag sa loob mo, sa sarili mo, sa buhay mo, sa isip mo yung pagbibigay na yun. Kaya bago ka maging givers, ugaliin mo munang ibigay yun sa sarili mo bago mo ibigay sa ibang tao para hindi magka-problema or hindi masira yung relationship nyo. Yun lang po.